Hello, magandang araw. Magandang araw. So, meron tayong pag-uusapan uli. So, unahin natin to, no? Ito na. Ito ay kahapon naman, shinare ni Sir MG. Former Senator, boxing icon Manny Pacquiao said on Friday. So, Friday. Ngayon. Ay, no, no, no. Kahapon nga. Friday that he is preparing to file multiple complaints against arrested vlogger Norman Mangusin. Ito yung sinasabi ni Sir MG na nakipag-meeting siya no nag-live. Uh, to file multiple complaints against arrested vlogger Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos. Interviewed on Super Radio DZBB, Pacquiao accused the blogger of spreading false information and deceiving the public. Pacquiao did not yet disclose the specific charges he intends to file. So, hindi kasi ano yun matatandaan nating sinabi ni Sir Norman Mangusin na may utang daw sa kanya na 1.7 billion ba? 'Di ba? Tapos yung nanay niya mukhang baluga daw. Depende Kasi nung nag-live si Sir MG, parang nasabi yata ni Boss Macmac Pablo na gumawa na siya yata ng affidavit. Correct me if I'm wrong kung yun yung napag-usapan. So meaning, legit talaga na magkakaso to. Kasi yung iba iniisip, lalo na ako, iniisip ko mukhang nakalimutan eh. Pero hindi pala, buhay pa. Next, ano pa ba yung pag-uusapan natin dito? Ito speaking of balita. Si Sir Ralph Kalinisan, may update na naman siya. Ito ay regarding dun sa mga gunner niya yata. Quote unquote gunner. 'Di ba? Parang term niya sa security guard yun, gunner, 'di ba? Sabi dito, we received confirmation from the PNP Civil Security Group that all 9 of Mangusin security escorts are not licensed security practitioners and are therefore performing security functions for Mangusin illegally. Lahat sinisilip, 'Di ba? Alam mo kung bakit ganadong-ganado si Sir Ralph Kalinisan gawin yan? Alam mo naman kasi yung pinagsasabi. Kaya nga sinasabi ko, kung halimbawa, wala namang kwenta yung sasabihin mo, yung ang intention mo ay mang-asar lang. Kasi may lugar yung pang-aasar eh. 'Di ba? Pero kung ikaw ay kasi marami kang dapat iniisip na factor eh. Ikaw ba ay isang sikat na tao? Kasi iba kasi ang word ng sikat na tao sa hindi. 'Di ba? For example ako example lang po to. Pag may sinabi ako against kay PBBM, wala namang paki ang tao sa akin eh. 'Di ba? For example lang sabihin ko, si BBM ay magnanakaw. Wala namang pakialam sa akin yung ibang tao. Pero kung ang level ko ay yung influencer na milyones ang followers, or kilalang kilala talaga ako sa social media, ibang usapan yon. Kasi yung sasabihin mo kasi, pwede yung ipasa ng mga followers mo sa iba eh. Talagang yon, lalo na kung hindi mo pinag-isipan yung sasabihin mo. Actually, kahit nga hindi ka sikat, kung hindi mo talaga pinag-isipan yung sasabihin mo, may chance na mayari ka eh. Lalo na kung sikat ka. 'Di ba? Kung hindi ka sikat, pwede kasing palampasin lang yung sinabi mo eh. Ito yung ito yung nakasanayan kasi ni Sir Norman Mangusin na lagi siyang pinalalampas. May kausap ako na si Ma'am Tintin, shoutout Ma'am Tintin. Nag-uusap kami. Sinabi niya sa akin, hindi kaya na ganito Medyo may point siya eh. Hindi kaya na
sometimes sinasadya ni Sir Norman Mangusin na magtunog may topak siya para hindi siya pansinin. Kasi 'di ba ganun yung mentality ni Sermon Tulfo. Speaking of Sermon Tulfo, pag-uusapan natin yung pagkambyo niya. Kasi 'di ba may pahayag si Sir Ramon Tulfo nung una, yung matandang Tulfo, no, na dapat hindi niyo pinag-aaksayan ng panahon niyan, may sira ang ulo niyan eh. Parang ganun eh. Halos lahat kasi, sinabi din naman kasi ni Sir MG yan, na wala talagang pumapansin dahil feeling nila may sira ang ulo. Pero, yun ang danger kasi nun eh. Kaya medyo umagri ako. O nga naman, hindi kayo sinasadya niyang magsalita ng kung ano. Lalo na nung time na, nasarapan siya nung kay Sir Lacanilaw eh. Nung hindi siya pinapansin eh. Kaya sometimes hindi rin maganda yung sinasabi na huwag niyong pansinin yan, may sira lang sa ulo yan. Unang-una kasi, sikat kasi yung tao. 'Di ba? Uulit-ulitin niya yun. Pwede siyang gayahin ng iba kasi kapag hindi sinampulan. Tinan mo yung hindi ko naman sinisisi sa Sarlacan Dilaw. Syempre, busy yung tao, no, mas maraming pinoproblema kaysa kay Norman Mangusin. Mas maraming pinoproblema kaysa kay. Pero yung pagpapalampas ni Sarlacan Dilaw mukhang nakakontribute dun sa dun sa confidence ni Sir Norman Mangusin na 'Di ba sinabi niya kung ano mga pinagsasabi niya diyan, 'di ba? Ikaw kalbo ka, itong plaka ko gusto mong ipalo ko sa ulo mo. Mga ganun-ganun pa yan eh. Tapos, didemanda na kita. Finailan na kita sa ombudsman. Di ba? Yung mga pinagsasabi ni FLM nun. Itong kay Sir Ralph Kalinisan nga, medyo nangontrol siya dito, ano? Hindi niya sinabi kung hindi niya sinasabi kung anong pangalan. Pero wala di ba? Alam ni Sir Ralph Kalinisan na siya yung tinutukoy, yung sinasabi na wag mong gamitin ang pangalan mo para sumikat ka. Alam kong wala kang identity. Gumaganon siya, di ba? Kaya ito, kahit yung mga ganitong kaliliit na bagay, talagang sinilip na, di ba? Well, illegal ba yon na nasilipin yan? Siyempre. Pero kung sa normal na nagtatrabaho, ito mga palalampasin na ito eh. Pero hindi talaga siya pinalampas, ano. Gusto talaga magwakas yung niya, yung paghari-harian niya, no. Further, we have also received information that a certain Francis Leo Antonio Marcos has an expired Glock pistol registered to his name. It expired last September 2017. Ang tagal na rin, ano? Mag 9 years. Magte 10 years na. And is therefore a loose firearm. And continuing to keep it sorry. And continuing to keep it constitutes the crime of unlawful possession of firearm. So, nasan kaya yon, ano? We will transmit this information to the CIDG to aid in their investigation and further prosecution of Mangusin and all of his cohorts. Naku, patay. We will put a stop to Mangusin and all his fraudulent schemes. We will not allow any Filipino to be victimized by Mangusin ever again. Yung cohorts, no? Akala na nila Jim Stenso out na sila sa radar. Hindi pa, men. Inuuna lang yung mga importante. 'Di ba? Ito yung tip ko. Hindi naman sa tinutulungan ko sa FLM, ha. Ito yung tip ko. Just in case lang naman na makabail ka, makalaya ka, shut up. Pero alam ko naman hindi mo gagawin yun eh. Siyempre, gusto mo makagante, no? Magla-live yan, magbabanta na naman yan. Kung ano-ano na naman, lalo na nung time na nagsasalita si Sir Kalinisan, ang sama ng tingin niya, gusto niya talagang magsalita nun eh. Siguro babawi yan pag nag-bail yan, ano. Feeling ko makakapag-bail yan, may chance naman siguro. Hindi ako legal expert, pero feeling ko makaka-bail yan at
dadaldal yan. Pero kung may abogado yan at wise yan, shut up. Yan na yung pinakamagandang depensa mo dito. Shut up. Kung balak mong balikan yung mga nang yurak sa pagkatao mo, yung ika ngay nagpahiya sa'yo, kumilos ka ng palihim na lang. 'Di ba? Doon totoo may lawyers ka. Yun ang tamang paraan eh. Pero yung dadaldal ka na naman sa publiko, well, choice niya yun, Hindi naman natin siya makokontrol. Hindi niya kayang kontrolin kasi yung bibig niya. Even nung time na, nung 2020, nung nasa kulungan pa siya nun, daldal din ang daldal yan eh. Hindi siya matigil eh. May time pa nga 'di ba na inutusan niya si Sekyama na tirahin yung lawyer. Pati yung lawyer, sorry, hindi lawyer, yung judge na may hawak ng kaso niya. Pati yung anak na nagbabar exam, tinira nila. Dati nun. Galit na galit doon yung lawyer niya. Ang lawyer niya yata si Attorney Chua. Hindi lang si Attorney Joni yun dati. Kasi nga ang daldal niya. Mahirap siyang kontrolin yung bibig niya. O nga naka-hashtag pa si Casper Sabi ganun, napol kong PNP CIDG Casper. Naka-hashtag pa si Casper. O nga Nako, yari ka, Casper. Next, ito yung pagbawi na ni Sir Ramon Tulfo. Siya yung ang unang sinabi ni Sir Ramon Tulfo kasi ano ba sinabi ni Sir Ramon Tulfo? Parang hindi na daw sana pinag-aksaya ng panahon ang isang baliw daw na katulad ni FLM. Pero ito, ngayon, ang sabi ni Sir Ramon Tulfo, nilipat na sa Parañaque City Jail si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos galing sa kulungan ng CIDG sa Camp Crame. Mapapansin na nakasuot si Mangusin ng cap at makinis ang gilid ng kanyang ulo. Oo nga Bakit? Kinalbo kasi siya ng mga kapwa niya detainees sa CIDG jail bilang welcome ayon sa aking Tweety Bird. So yung kumalbo sa kanya, mga kapwa niya pala preso. Malinaw na to, Kasi syempre may mga naglulutangan na na information, baka yan ay parang procedure, hindi Yun palang gumawa, mga niya pala yun, mga kakosa niya palang gumawa doon. Bilang welcome daw. Mangusin who claims to be anak sa labas ni Ferdinand Marcos Sr. and a trillionaire was arrested for unjust vexation. A very minor offense, but he continues to be detained because he has many pending estafa cases. So nakikita na ni Sir Montulfo, ang dami pala. Marami daw siyang nabibiktima na OFW sa investment scam at human trafficking. Yung investment scam, valid ito I think ito yung sa FFCI dati. 'Di ba may kinikwento sino ba nagkukwento nun? Mami Susan yata na ang gagawin nila sa FFCI nun, 'di ba may sinasabi pa nga parang SSS ang datingan, ganun ang mangyayari. SSS ba or Pag-ibig, parang ganun yung gagawin nila sa FFCI nun So marami naglagak doon dahil nga may magiging pabahay daw. Tingnan mo kung ano yung power ng karisma ni FLM. Just imagine nakakulong siya ng time na yan nung nag-ooperate yung FFCI, pero nagawa niya magaling, hindi naman sa magaling, kumbaga yung magic ng karisma niya, kung ano yung magagawa. Lupit Sabi ng aking Tweety Bird, may mga taong balak siyang patayin daw siya kapag nakapagpiyansa na siya. Wala akong info tungkol dito Siguro yung mga kaaway niya
Kung meron mang information siya na may balak na napatayin siya, ito yung nakikita ko dito na senaryo. Siguro, nung nasa labas siya, may pinaasa siya na tao na nakunan niya ng pera. Yun lang, ito, possibilities lang to kung bakit may magpapapatay sa kanya. Hindi ko sinasabing ito yung, kasi may sinabi dito si Montulfo eh. Sabi ng aking Tweety Bird, may mga taong may balak na patayin siya kapag nakapagpiyansa na siya. Siguro ganito yung nakikita ko dito. May mga tao na nautangan niya or may mga tao na napapaniwala niya na may nalaman siya, no? Dahil syempre, kapag hindi ka naman kasi babad sa social media, hindi mo naman makikilala kung sino siya eh. Ang tanging panghahawakan mo lang sa taong to, yung sasabihin niya. 'Di ba? Siguro marami siya napaniwala sa labas, ano, na nakapagbigay na sa kanya ng malaking information or nakuhanan niya na ng pera, something like that. Na parang nung nakulong siya, na-expose kung sino siya, na hindi naman siya totoong Marcos, hindi naman siya totoong ano. Mukhang yun yung magiging reason nun, feeling ko. 'Di ba? Yari siya diyan. So may threat din pala kahit makalaya siya, hindi talaga siya totally lusot. Masakit pa rin talaga ang ulo niya. Kasi yan, katulad nun, ano, ang dami niyang pinaniwala nung press conference eh, nung nagsigaw siya na lahat po yan ay dismiss na. Dismiss na po lahat. Ay, or acquitted na ako lahat ng 2020 pa. Hindi pa pala. May pending pa. Akala ko ay loko-loko si Mangusin at dapat wag patulan. Akala din ng iba eh. Yung akala mo yung parang clown lang na ano, yung nagyayabang-yabang lang. Kasi may mga ganun eh, yung nakakabwisit ang yabang pag nakita mo sa social media. For example, no, si Sanderford. Oo, mayabang siya, no. Pero hindi naman yung yabang niya kasi kakulong-kulong. Hindi naman siya kakulong-kulong eh. 'Di ba? Yung yabang niya hindi siya kakulong-kulong. Sino pa may mga influencer na ganyan eh na gusto mong anuhin, banatan. Pero hindi naman kakulong-kulong yung kayabangan. 'Di ba? Akala siguro ni Sermon Tulfo ganun lang si FLM, yung simpleng nagyayabang lang, no, na baliw. Pero hindi eh. Talagang maraming naperwisyo. Manloloko scammer pala siya. Sa pangit niyang yan, wala sigurong magtatangka na yariin siya sa puwet. Grabe naman si ano. Well, tingnan natin, ano. Nung nalipat siya sa BJMP, nako, maraming magwe-welcome sa kanya doon. 'Di ba? Wala eh. Ganun talaga. Sa totoo lang, no. May na-post ako eh. Sabi ko gano'n. Actually sinabi sa akin 'yun ng ano ng isang listener. Ah, sabi niya gano'n, kung pumayag na lang daw sana siya na yung sa boxing, 'di ba? Matalo man siya doon sa boxing na 'yon or magkapasa man 'yon, gagaling eh. Kasi ang plano nun sa boxing, 'di ba? Magbo-boxing sila tapos kung ano yung magi-gain nung event nila ng boxing, parang i-charity din nila at parehas silang mamimigay. Yun ang una, hindi nung time na yun kasi hindi pa ganoon ka deep ang alam din ni Sir MG kay ano, kay FLM. Eh, pero God's will na rin siguro, no? Na hindi matuloy yun at dito napunta. Mahirap man itong daan na ito, pero ito na yung sinasabi na dapat talaga mangyari. No? Yes, no, katulad na naman yung issue na pinahiya, etc. Eh, hindi ko naman kokontrahin yun. Pero, paninindigan pa rin ako na dapat pa rin nangyari itong nangyari na to. 'Di ba? At least, wala man maniwalang tao dito dahil sa awa kay FLM, darating ang time na pag nakalabas niya si FLM at naulit-uli yung mga nabiktima, ano,
babalikan nila itong nangyari na ito eh. Na sana pala talaga, no? Tinuluyan na lang pala talaga yan. Di ba? Ganun talaga eh. Kailangan tanggapin natin yung mga bagay na hindi lahat makakaintindi. No? Lalo na ito sa si Doc na to. Di ba? Next video na lang pag-usapan natin siguro to. So, yan lang po muna. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.